Ana Sandra is about yung myth ng awok. Awok ang tawag sa mga aswang, yung mga nagiging hayop paggabi. Ang common knowledge about mga aswang, kapag nag-transform sila, it's either nagiging manananggal or nagiging aso. Pero sa bandang Bisaya, meron ding myth about mga aswang na from tao, nagtatransform into ibang klaseng hayop like baboy damo. In this case, si Ana Sandra, nagtatransform siya into a baboy damo. Yung Ana Sandra kasi, it is somehow unique in the sense na although ang core ng istorya kasi is about sa pagiging aswang ni Ana Sandra, still, umiikot yung kwento sa love story ni Ana Sandra sa ni William, kasama na rin yung katriangle nila na si Enrico. At ganun pa rin, kagaya ng isang teleserye, hindi nawawala syempre yung kwento ng pagmamahala ng isang pamilya. In general, yung lahat ng artista ng Ang Lihim ni Ana Sandra, madadaling katrabaho at magagaling sila. Saka sa akin kasi hindi naman ako papayag na hilaw halimbawa kung umarte kasi hate na hate ko yun sa mga artista ko. So, I always make sure na kapag nagbigay sila, kapag nasa harap na sila ng camera, dapat ang nakikita ko yung character nila. So far, mahirap ang taping ng Ana Sandra. Kasi hindi siya simpleng love story, hindi siya simpleng family drama. May special effects siya. Minsan yung special effects yung nagpapatagal. Pero wala akong naririnig na kahit na anong reklamo sa mga artista ko. Very professional. At masasabi kong magaling silang lahat. Vergara, naging isang anak siya ni Belinda and Carlos, played by Gladys Mercado and Emilio Garcia. Napaka-mapagmahal niya, close na close siya sa parents niya, especially kay Daddy. Pero maaga siyang nagkaroon ng pagsubok sa buhay niya kasi nga may hindi inaasahang pangyayari. So dito papasok yung lihim niya. So dahil doon, naapektuhan talaga yung buhay niya, pero nananatili pa rin yung pagiging close niya talaga sa pamilya niya at lahat gagawin niya para may angat na pamilya niya at mapasaya ang mga magulang. Gym, una-una kong ginawa, balik ako sa gym kasi nga alam ko na magiging daring. Tapos, kinalala ko lang talaga yung character ko ng mabuti para kahit ano ipagawa sa akin, parang alam ko kung paano ko siya atakin. Ako rito si Carlos, ang ama ni Ana Sandra. Sa akin nagmula yung naging problema nung lihim ni Ana Sandra. Dahil sa pangyayaring nakadisgrasya ako na hindi ko sinasadya, na nakapatay ako ng isang awok. Tapos dahil sa gusto nilang gumante, naipasa sa anak ko. Kaya doon nagsimula lahat yung naging problema na. Si Carlos dito, mabait na ama, mapagmahal sa kanyang anak na pwede niya i-give up lahat para maalagaan niya anak niya. Pagiging mabait na ama. Dahil usually ang karakter ko masama. Laging bago sa akin yun, yung pagiging mabait. Kasi ginagawa ko na sa totoong buhay, ba't gagawin ko pa sa trabaho? Di ba? Okay, ang role ko dito sa Ang Lihim ni Ana Sandra, ako si Belinda, ako yung mommy, yung nanay ni Ana Sandra dito, na very protective sa kanyang anak, na nung nalaman ko yung lihim nga niya, hindi ko siya kinahiya, pero talagang pinoprotektahan ko siya sa mga taong bayan na naghahabol sa kanya para patayin siya. As an actress, syempre lahat naman ng roles na ginagampanan ko, may preparations akong ginagawa. First, binabasa ko, before the taping, yung script, yung lahat, yung synopsis. Para at least may idea ko kung ano namang character ang gagawin ko dito. Like in this soap opera, nagpagupit ako ng hair para maiba naman. Kasi laging mahaba yung hair ko na bilang mother, so lagi nakapusod. So ngayon, para maiba naman yung itsura ko. Mayaman si William. He comes from a very well-off family. Tapos, mag-cross yung paths nila ni Ana Sandra at work. And si Ana Sandra, simple lang yung buhay niya. And for some reason, yung situation sa teleserye will require us to get together. And then, yun yung dahilan. Ako si Esmeralda. So, ako ang magsasali ng binihi para kay
Ana Sandra nang siya ay maging awok. Pinakamahirap talaga yung transformation eh. Yun lang yung masasabi ko. And kung paano ko buuin ang character ni Esmeralda na nailag sa tao. Bilang machika ko, sobrang ang layo-layo niya sa akin. Ako po si Hazel Benitez. Ako yung mommy, yung character niya, ni Mikael. And Mikael falls in love with Ana Sandra. In the beginning, gagamitin lang niya si Ana Sandra to annoy me. Kasi kami ng anak kong si William / Mikael, we have this love-hate relationship. So yun yung connection ko with Ana Sandra. I do not like her for my son. Kasi meron na akong piniling babae para sa anak ko. Alam mo, napaka-refreshing. Kasi sa tunay na buhay, hindi po ako manipulative, hindi po ako controlling, hindi ako bitter. With this role, pwede akong maging maldita na walang nasasaktan. Ako po si Lorraine Armada, yan ang pangalan ng character ko. Ako ang isa sa mga may-ari ng surgical center kung saan nagtatrabaho si Ana Sandra. At ako rin ang isa sa mga kontrabida sa buhay ni Ana Sandra. And in love po ako sa karakter ni Mikael, si Williams, and gagawin ko po lahat para makuha siya. First time ko pong kontrabida and first time ko po sa teleserye. It's an adjustment, but it's a lot of fun pala. Gustong-gusto ko yung similarity, kumbaga, sa teatro at saka sa teleserye, is that you really have a lot of time na kaibiganin lahat ng tao. Kasi yung mga character ko, karamihan nag-start talaga sa mabait sa beginning and until the end, mabait siya. And masama sa start din, sa end din masama. So, dito kasi dami ko, para akong bipolar. Pagkaharap ko family ko, mabait ako, biglang magalit ako, may bago agad emotions ko. So, mahirap pero I'm happy na sobrang okay ng staff. Yeah, we did workshops and pinanood ko yung mga werewolves na movies. So basically, ang lihim ni Ana Sandra, I'll be playing the role of Becca. Ako yung best friend dito ni Ana Sandra. Ako yung pinupuntahan niya sa mga problema niya. Although sa simula, hindi ko pa alam kung ano yung lihim ni Ana Sandra. I've always been playing the role of the best friend for a long time. And I guess the reason why they keep on getting me on this particular role, because personally, I consider myself as a good friend. When people go to me, when my friends go to me para humingi ng advice, I choose to believe I'm able to give sound opinions on things. That's why it's easy for me to relate to the role of Becca, kasi yun yung kailangan ni Ana Sandra dun sa storya. Isang tao na makikinig sa kanya, isang tao na umaalalay sa kanya. Yung character ko si Jimmy. Siya yung best friend ng character ni Pancho, si Enrico. Ako yung nagbibigay ng advice kay Enrico kasi nga in love siya kay Ana Sandra. Okay, ako si Kenneth dito. Ako yung best friend ni Mikael. Ako yung sinasabihan niya ng mga plano niya kay Ana Sandra, yung mga adventures niya kay Ana Sandra. Sasamahan ko siya. Siguro si Andre yung perfect na Ana Sandra simply because yung Ana Sandra kasi nagre-require siya ng matinding galing pagdating sa pag-arte. At the same time, kinakailangan sexy si Ana Sandra. Kasi si Ana Sandra, kapag nagtatransform siya, nahuhubaran siya. Kung hindi kasing sexy ni Andrea Torres yung gaganap na Ana Sandra, palagay ko, hindi siya mag-work eh. Well, actually, si Andrea, nakasama ko na siya before. So, siya pa nga nag-remind sa akin. Sabi niya, Miss Glides, ako po yung kasama niyo ni Marian. Oh, really? Sabi ko, oh my God, parang hindi ako makapaniwala na full grown na siya, na parang lady na siya, ang ganda-ganda niya. Tapos nakita ko talaga sa kanya na in this soap, may potential yung bata. Magaling siya. It's an honor na makatrabaho siya kahit first time ko siya makatrabaho. Nagulat ako. Hindi siya nailang sa mga katulad naming matatagal na sa industriya. Binigay din niya yung kanyang best. Magaling si Andrea. Well, I am so excited for her. Alam ko this is not her first and she deserves every bit of success. And I really hope makita ng mga tao yung hard work niya dito kasi talagang that's a lot of work. I've known her for the past years already. You know, I'm very happy for her kasi she's one of the promising leads
of GMA with the opportunities that was given to her. Talaga namang binibigyan niya ng hustisya. And natutuwa ako kasi lagi akong natatambal sa mga premyadong artista ng henerasyon ko. Wala akong masabi sa kanya, napakapasensyosang babae. Tahimik lang, and then tatawa lang siya, yung ganon. Hindi na kami nagkailangan. Nakatulong din yung nakasama ko siya sa Sunday All-Stars. I was wearing contact lens and I had this major scene with her. Aawayan ko siya. I'm gonna say nasty things to her. Tapos iiyak siya. Umiyak siya. Alam mo, Monty, kung sinabi doon sa gitna ng taping, sorry, I'm sorry na nasaktan kita. Kasi talagang yung luha niya, talagang heartfelt. From that point on, hindi na ako nagsusuot ng contact lens pag si Andrea ang ka-eksena ko. Bagay sa kanya yung role. Bagay sa kanya. Saka yung love team kasi nila, di ba, nag-click. Kaya masaya ako nakasama ako. Magkasama naman kami lagi. Guestings, nagkasama kami. Bubble Gang, magkasama kami every Monday. So, yung friendship namin ni Andrea, tuloy-tuloy naman. Ngayon na bumalik na kaming drama, I'm happy kasi we're comfortable with each other and nakita namin yung growth ng isa't isa. So, parang nakita ko, okay. May bago kaming maibubuga para sa project na to. Yung tandem ni Andrea Torres saka ni Micael Daes, masyado na silang komportable sa isa't isa. Yung mga love scene nila parang natural, normal. Kumbaga yung chemistry nila parang given na kung hindi mo sila kilalang dalawa, akalain mo na sa totoong buhay magkarelasyon talaga sila. Mga kapuso, ito po si Ana Sandra Vergara ng Ang Lihim ni Ana Sandra at iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng aming show sa GMA Afternoon Prime po yan. Again, Ang Lihim ni Ana Sandra.